old, namatay yung lolo ko. Binigyan niya ako ng bracelet kasi taga-Saudi siya eh, doon siya nagtrabaho. So bracelet ang binigyan niya sa akin. Favorite ko yun. Nung funeral niya, nawawala yung bracelet na yun. So hindi ko siya mahanap, pero kailangan, gusto ko siyang suotin kasi kailangan suot ko siya. Nakalatag siya doon sa bag na parati kong dala. Alam mo naman yung mga bata, ewan ko kung ang mga bata nga ngayon ganun pa rin. Parating may baon na lampin, extra shirt. So nakalatag siya doon sa bag, nakaayos siya na ganun. So yun, naparamdam siya in that way sa akin. Na para maalala ko siguro na suotin ko talaga yung bracelet. So yun lang ang naalala ko. Pero hindi siya nakakatakot for me. Yeah, para mga messages lang mula sa kanila. Okay. Okay na? Are we good? Yeah, wala talaga, Jai? Wala talaga, no? Okay. There we go, guys. Alam mo, we could talk about this for hours and not get bored. Pero maraming salamat po. Yeah, I guess nasagot na yung katanungan na from our media friend. And now let's proceed from Abante Liling, Ray Pomaloy. Ayun, kasi napag-usapan yung super hi, Giselle, and Hi, Ray. it's been quite a long time. It's good to see you. Napag-usapan yung mga superstitious belief, no? Kayo ba, doon sa mga Gen Zs, aware ba kayo na meron talagang rosaryo dapat? Doon sa mga hindi pa namamatayan, aware ba kayo na may rosaryo, may mga ganitong paniniwala na dapat may rosaryo, and then dapat pinuputol or something? And ano ba yung natutunan nyo dito sa pelikula, doon sa kwento, and paano nyo to ina-apply sa tunay na buhay and in the future? Ako in the future, oh. Actually, me, I have little knowledge lang about pamahiin, so it's actually... Ano yung pamahiin na alam mo? Don't sweep the floor at night. Sa gabi. O kasi lalabas yung swerte. Ganun. Oo, duwal. I don't know the reason, pero sabi lang po ng nanay ko na huwag mo lang daw gawin. At saka bawal daw, you can't cut your nails at night din. Yun lang po dalawa lang ko. At saka pagpag, syempre. But about the rosaryo, wala po talaga akong knowledge until I worked in this film po. At siguro yung natutunan ko, well, actually me personally, I'm not a big fan of pamahiin, so hindi masyado ako naniniwala. Pero siguro yung mom ko, hi mom, kung nanonood ka, sana, siguro pag may namantayan knock on wood na family relative, siguro gawin na lang din, wala namang mawawala. Si Jairus muna. Hindi ko rin po alam na may ganito pala sa Rosario kapag meron namatayan sa inyo. Pero syempre the usual yung pagpag or paano ba, sa amin pala, sa family nyo, sorry. Yun din, bawal magupit ng kuko, bawal magwalis sa gabi. Yun lang basically yung talagang parang sikat na pamahiin na talaga mas madaling sundin. Paano kayo yung mga nagpapa-nail gun, no? Sa mga nail salon? Sinaabot na ng alas 7. Oo nga, no? Pero baka importante, hindi po kayo yung maggupit. Kung iba yung maggugupit, baka pwede. Bago yan May naisip kang pamahiin. Grabe yung conspiracy theory. Gusto mo pagupit mo na lang sa iba. Tama. Kasi hindi ikaw yun eh. Tama. Diba? So, feeling ko yun. Pero din, I'm not aware na may ganito po palang klase, not until same with Lance, we worked this film na meron palang pamahiin. Actually, sinusod ko lang po talaga pagpag eh. Pero nagugupit pa ako ng kuko sa gabi, so parang safe naman. Pero natutunan mo, I mean, anong na-realize mo doing this film? About pamahiin, so? Siguro same with Lance. I mean, if there's nothing to lose, why not do it, no? For the sake of peace of mind as well. And siguro, isa ko rin natutunan is yung tradition ng mga Pilipino goes way back na talaga, no? Na grabe, ganun nakalalim yung traditions na umabot na to this generation na pwede namang sundin and pwedeng gawin para naman for the peace of mind of each and everyone, diba? So, yun po. Very well, Sajay. Okay? Si Yumi? Hindi po paulit ko ng question. Hindi, naniniwala ka ba sa mga pamahiin katulad nito, yung
kinakailangan about the Rosario pag may namatay. And then ano ang natutunan mo while doing this film at yung pananaw mo sa pamahiin and paano mo ito ina-apply in your everyday life? Ang pamahiin lang po na nasunod ko since namatay po yung lolo ko is nagpagpag po ako. Like, before po ako umuwi, pumunta muna po ako sa 7-Eleven para iligaw yung multo. Ganun po. So, yun lang po yung sinusunod. And meron pa pong isa, bawal po magwalis sa gabi. Tama po ba? Ayun, bawal po magwalis sa gabi. So, ayun. Ang natutunan ko po dito sa Rosario since my family, related. I think healing is yung siguro kapag nag-heal ka hindi rush, parang you sit with your feelings. Ganun po. I don't know. There we go. Okay. Ako naman po, well, siguro iba-iba bawat family, iba-iba yung pamahiin na sinasabi ng parents. Sa akin naman po, like katulad ng sinabi nila, dagdagan ko lang, bawal daw tumingin sa basag na salamin, tapos malas daw, ganyan. Madami pang iba. Pero ngayon po, parang hindi na talaga namin pinapractice yung mga pamahiin. Pero, ayun po, siguro, bago lang din sa akin tong rosaryo na kailangan putulin once na nakaburol. And ang natutunan ko po sa film na to is, siguro pag sinabihan ka na gawin mo na lang. Like katulad kung sinabi ni Derek kanina, wala namang mawawala. And para lang din may peace of mind yung nagsabi sa'yo ay ikaw din, para wala ka nang isipin. So yun po. Thank you. There you go. Hello po. Sa dami ng pamahiin, yung tinatanggap ko lang po ng pamahiin, yung mga positive. Which is yung kunyari, pag New Year, tatalon ka para tumangkad ka. Di kaya yung mga magsasabi ka ng mga coins para dumami yung pera. Yung mga ganun. More on negative, hindi ko na siya masyadong sinusunod kasi parang naniniwala ako dun sa parang pag naniniwala ka, mangyayari talaga. So iniiwasan ko siya. Pero yun nga, ang dami. Pag sinabi din ni Mama na huwag mo itong gawin, dahil ito yung pamahiin, sinusunod ko na. And sa mga patay, may rosaryo, first time ko lang din marinig. So, yun. I think gawin na lang din para peace of mind. O si Meg, ano natin si Meg? Alam ko ba, Gen Z? Jency ka pa rin. Jency ka pa rin naman, di ba? Gen Z pa rin ba ako? Kaya sabi ko nilang tawa na, okay, sige. Tatanggapin ko. Ako, hindi, familiar ako kasi when my dad passed away, yun yung ginawa, yun yung sinabi ng mom ko. Pero hindi niya na-explain kung bakit. So, basta sinunod ko na lang. At sabi niya, hindi kailangan putol. Okay. Sige. Ang bilis ng kausap. Pero hindi ko alam na ganun pala yun. So, buti ginawa pala namin. So, wala namang mawawala. So, yun. Ayun. Oh, yan, sige sila Bernadette. Sige, paano? Meron pa ba kayo ibang mga pamahiin na hindi nyo alam? Alam ko Or lang nagugulat kayo? Or paano nyo Hindi, to? alam ko yung ihahatid, wag ihahatid. Di ba pag kunyari, Oo. ka ng funeral, wag na magbababay, wag ihahatid. Yun, so, ako ganun din. Kung ano na lang yung alam ko, ginagawa ko na lang. Dahil syempre, mahirap na nasa huli yung pagsisisi. Plus, of course, dasal. Dasal talaga. You have to just pray. Kasi actually, pag in-explain ko siya sa mga anak ko, minsan nagko-contradict nga naman. So, minsan hindi ko nga ma-explain sa kanila eh. Tapos sabi ko, sumunod na lang kayo. Sabi niya, di ba we have to pray, Mom? So, di ba dapat sa prayers tayo maniwala? So sabi ko, oo nga naman. Pero still, yung mga ganong alam ko na from the past, sinusunod pa rin namin. Ikaw ate. Ayan, Susan. Actually, just like what si Bernadette said, yung hindi ka dapat magpapaalam na aalis na ako pag nagpunta ka sa way. Kailangan magsabi ka lang, dito muna ako. Huwag mo sasabihin, alis na ako. Kasi yun ang pamahiya, huwag ka magpapaalam na aalis ka. Friends leave na lang, no? Friends leave na. Yes. Oh. Yung naalala ko sinabi ni FPJ dati nung bumisita siya sa stepfather ko kay Amado Cortez nung namatay. Sabi niya, dito na muna ako. Diyan lang. Ay, okay, sige. Ibig sabihin, naalis na siya. So yun ang alam kong pamahiin. Plus, when my mom died,
sinabi nila tanggalin daw lahat ng mga jewelries. At pati yung rosaryo kailangan putulin. Huwag daw isasama sa lilig. You have to remove all the jewelries. Siguro kasi baka may kumuha. Maybe. Parang ganun. Ayan, thank you. Pwede ba, my question has nothing to do with the movie, kaya lang medyo napapanahon lang. Gusto ko lang malaman kung paano